Governor, 10 ng atin natin dito na para mabuo itong Qatar region. Nasabihin ko na sa inyo, dapat ang challenge ko kay Kuya Raymond at saka kay Kuya Gob by this coming April 2025 at 2026, isasabay na natin sa convention ng installation ng region, ng Qatar region. First, si Kuya Pres John D, wala na, umalis na, is ang ating Vice Governor, Kuya Orly, Kuya gandang hapon, and the National Alalayan Aguila Chairperson, Kuya Edison, Kuya good afternoon. And of course, nasa na si Ate Joy? Uwi na si Ate Joy? Andun. Andun. Sorry Ate, hindi kita nakita eh. The Pilipinas Confusing Iron Lady Eagles Club. Talaga namang iron yan. Talagang strong. Yan. And Ate Myra. Ayun! Ate, layo mo ah. The Qatar Lady Eagles Club. And Kuya Jerry. Wala na si Kuya Jerry. And of course, si Kuya Nagal, si Echi, Kuya Jenny Nasarte, Kuya, good afternoon. Of course, si Kuya Chris, nandiyan po ba? De La Cruz, wala na? Wala na. Ating Kuya Jerry, Kuya, good afternoon. And of course, ang aking may bahay na talagang nagpapasalamat ako dahil kahit sobrang pagod, sobrang hindi lang pagod, pati bulsa kasama. Kaya yung mga club president, yung mga incoming governors, no, you be ready for the, kailangan handa kayo para tayo si Fernando po. Kaya yung mga ate, kailangan open tayo. Kasi pag hindi kayo open, lagi kayong sigurado, mag-aaway ni Kuya. Pero alam niyo po, sa totoo lang, ang pagbibigay po ay talagang nasa Biblia naman yan. Pagka ikaw ay nagbibigay, ang kapalit yan, siksik-klik-klik at umaapaw. Of course, ang aking bunso, mga Kuya Bunso Friends of Eagles, magandang hapon po sa inyo lahat. Good afternoon, Kuya. Thank you so much for inviting me to officiate this very momentous event, and I would like to congratulate the new chartered and installed Lady Eagles, Ate Jackie, Ate Rochelle, Kuya Raymond, Ate Jerome, and Kuya William. Congratulations sa inyong lahat, sa lahat ng mga members and officers ng club. Congratulations. I hope and pray na after, kanina di ba pinag-out kayo, pinapicturean ko sa inyong, kayo sa inyong mga club president. The reason behind I do that, kasi sometimes we forget that we are a member of the Eagles. Kaya nga sabi ko, lagi sa aking speech na kailangan pag tayo nanumpa bilang member ng ating organisasyon, ay dapat handa tayo. Kasi kung hindi tayo handa, ngayon pa lang, huwag na kayo mag-out. Kasi dinadayak natin ang ating sarili. Hindi po ba? Ay, pagkatapos ng chartering induction, pag tinix ka ni Kuya Pres, wala na, kanag-birits na. Di ba? Pag nag-text, sin na lang. Huwag po ganon. Kasi mga kuya at ate, ako sa dami ng organisasyon na sinasalihan ko, yung obligasyon bilang membro, di ba ba? Panindigan natin. Dahil kung hindi natin kailangan, kung hindi natin paninindigan, dinadaya lang natin ang ating sarili. Gusto lang natin maging membro, pero yung obligasyon natin bilang membro, nakalimutan natin. Ako, sa dami ng aking organisasyon, minsan yung oras ko sa bahay, minsan nga si ate, pinapadalan ako ng Google Map eh. Sabi niya sa akin, o Daddy, ito yung ating address. Kalimutan mo na yata. Kasi, minsan, nagpapangapot na lang kami sa airport. Nagpapalitan na lang kami ng
maleta. Dahil sinumpaan ko bilang presidente ng organisasyon, obligasyon ko na lahat ng mga kuya at ate natin ay kailangan ko mapagsilbihan. Ganon ko inanda ang ating ate at ang ating pamilya. Kasi kung hindi po tayo handa sa bagay na yan, mga kuya at ate ko, sasabihin ko sa inyo, lagi na lang tayong hindi nagkakaintindihan kay kuya, lagi hindi nagkakaintindihan. Ngayon, sasabihin nyo, Kuya Ipin, voluntarism lang naman yan. Yes, voluntarism. But once you owe yourself, no, may obligasyon ka na bilang membro ng organisasyon. Hindi naman madalas yan eh. Di ba? Yung anak ko, lagi kong tinuturoy kasi ito, nagme-membro na rito ng Rotary, yung Rotaract. He is also a member of Rotaract. Membro din siya ng ating Bunso Eagles. Junior. So sabi ko sa kanya, kailangan time management. Hindi pwedeng Rotaract ka na lang, hindi pwedeng Eagles ka na lang. Always remember, no? Yung iyong obligasyon sa sarili mo. Diba? Ay siya, nag-aaral pa siya. Dapat time management. Dahil pag nasira yung time management mo, masisira na lahat ng diskarte mo sa buhay mo. Maapektuhan lahat yan. Kaya tayo mga Agila, bilang member ng organisasyon natin, ilang week, yung kuya ko, paano ba yung, bagay sa club na yan di ba? Ilang beses ba kayo pag-meeting sa isang buwan? Di ba? So dapat naka-mindset niyan. Now, isang taon na hindi ka umaten, may problema. Diba? Minsan naintindihan natin yan. Dahil ako na-experience ko rin yan. Dahil hindi permanente tayo na mayroon tayong pera. Diba? Dumarating tayo yung tinatawag na distress. Diba? Ito naman yung panahon ng ating mga kuya at ate during your distress time. Makakatulong siya, makakatulong ang mga kuya at ate natin sa iyong pangangailangan. Kasi na-experience ko yan during my time. No? Na-experience ko yan. Sino tumulong sa akin? Mga kuya from other organization. Akala natin parang nagugulangan tayo. But the most important to you is you need to accept kung ano yung organisasyon na nabibilog, kung saan ka nabilog. Dahil kung against to your will, sa ginagawa mo, sa pang-araw-araw mo, yung napipilitan ka lang na maging membro. Di ba? Katulad nga si Kuya Presbyterian kanina di ba? Ano sabi mo, Kuya? Di ba? Sabi mo, si Mrs. Si Kuya, di ba? Pero, sabi niya, tinanggap ko na at ito na ako, presidente pa. Di ba? So, handa ka na sa isang bagay, Kuya. That is a big challenge in your life, Kuya. Being the club president of your club, malaki po yung may aambag mo sa ating organisasyon. Thank you so much, Kuya. Maraming salamat. Alam niyo po, bilang membro sa mga organisasyon, ako po kasi talaga, siguro, ito na yung naging katangian ko talaga, na magbigay, tumulong. Tumulong sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan talaga. Minsan nga, nabubudol Kala ko, nangangailangan, hindi naman pala, budol pala. Di ba? Yan ang ingatan natin. Maraming agilang ganyan. Binibigyan ko lang kayo ng warning. At the same time, pati sa GC, di ba? Ginagamit yung Facebook ko. Di ba? Ingat po kayo. Ito, tandaan nyo, pag mayroon po sa inyo na nagbibenta, na ginagamit yung pangalan ko, hindi po ako nagbibenta sa online. Kahit anong komunikasyon, pagdating sa pera, wala po akong hindi po ginagamit yung aking posisyon bilang national president para mangulikta ng pera.
Kasi marami na pong nabiktima. Para na lang yung pagpunta namin sa Europe, pagdating ko doon, hindi man lang nakahantay yung kuya. Pero yun, magkano yung nakuha sa kanya? Pagbaba lang namin sa aeroplano, sinend ng tao niya, 60,000 pesos. See? Hindi man lang niya inantay na, Kuya MP, meron ka ba talagang raffle draw? Kasi ginagamit na raffle draw, di ba? Kung ano-ano, para lang makapambudol sila. Kaya ingat po kayo. Basta, if they are using my name, kung si Kuya Bones, gano'n din, meron na rin siyang gano'ng Facebook account, huwag po kayo maniniwala. Pag lalong-lalo na, pagdating na nanghihingi na sila ng pera. Alam niyo po mga kuya tati ko, sa totoo lang, itong organisasyon natin na ito, napakaganda. Dito ko nakita na yung talagang pagtulong sa kapwa natin. Hindi niyo po ba alam, during the pandemic, during the calamity sa Cebu, tayo mga agila lang, ang pumupunta sa lugar na hindi naaabot ng ating gobyerno. Tayong mga agilang umaabot sa mga mapuputik na lugar. Kasi hindi na pumaabot ng gobyerno yan. Itong nangyari sa Cebu, ako mismo pupunta kami doon kung saan ang galing ng mga putik. Dinala natin yung inyong contributions para doon sa mga kababayan natin. Nakakaawa sila. At dito nyo rin makikita kung gaano kahirap ang mga kababayan natin. Kaya hanggang maaari gusto kong itong organisasyon natin ay ayusin natin. Magkaisa tayo. Nakikita niyo ng problema sa bansa natin. Di po ba? Sabi ko nga, kahit itong agila man lang, magkaroon ng tunay na disiplina, magkaroon ng tunay na pagkakaisa, at magkaroon ng tunay na respeto sa bawat isa. Malaking bagay na po yan. Ang challenge ko na, sino pa ba ang pwedeng gagawa sa bansa natin yan? Di po ba? Kayo na nandito sa ibang bansa, nagpapasalamat tayo dahil nandito kayo. Pero, ang mga kamag-anak nyo na nandun sa Pilipinas na nagsasuffer kung ano ang nangyayari sa bansa natin. Ito yung laging sinasabi ko sa aking, sa aking mga speech. Kahit sa Pilipinas, sinasabi ko yan. Kaya ang nais ko nga sana, sabi ko nga, nag-uusap kami kanina ni Kuya JP na sabi ko, Kuya, dapat ang mga agila magkaroon ng sariling mga negosyo. Di po ba, Kuya? Oo. Kasi, kung tayo mga agila magkaroon tayo ng mga sariling negosyo, mas malaki ang may itutulong natin sa mga kababayan natin. Nakikita niyo bawat isa sa inyo dito? Tanungin niyo yung sarili ninyo, bakit nandito kayo? Anong dahilan? Di po ba? Pumunta ba kayo dito para magsuot kayo ng barok? Magkaroon ng singsing? Hindi naman po siguro. You are here because you want to help the Filipino, poorest Filipino people. Tama po ba ang mga kwento natin? Alam ko yung nasa puso ninyo. Sa totoo lang, lingid sa alaman ng lahat, tayo mga Pilipino ay mapagbigay kahit wala na. Magbibigay tayo. Pero, kung mag-isa ka lang, kunti lang yung may aambag mo, may mabibigay mo. Pero kung nagsama-sama tayo, marami tayong natutulungan. Ito yung katangian ng agila ng ating ginusto. Sa totoo lang mga kuya at ate, never in my mind that I become the national president. Simple lang ang gusto ko noon. Kasi kami pinigosyante sa Maynila. And our business is also involved sa tracking services. So lagi inuhuli yung sa akin sasakyan. Sabi ko, ano bang violation? Hindi naman natin tolerate yan. Yun po yung dahilan kung bakit ako naging agila. Sabi ko dun sa mga enforcer, pag halimbawa mga tao ko, gumawa sila ng kalokohan, don't hesitate. Hulihin nyo sila. Pero kung hanapan mo siya ng butas,
wala namang violation, ibang usapan yun. Di po ba? Kaya po ako naging agila. Pero hindi lang naman yan ang dahilan. Itong agila, ito yung nakita ko na yung pagtulong sa kapwa Pilipino, talagang ang puso ng agila ay talagang pag nagbigay galing sa puso. Kaya po ako nanatili dito sa organisasyon na to. Marami akong organisasyon. Alam ko dito, may mga brand ko dito ng mga mason. Sino pong Rotarians dito? May mga Rotarians ba dito? Past president po din po ako sa Rotarians. Pero itong agila, dito ko lang nakita yung totoong pagtulong. At ito rin ang tinatawag na our own, Pilipino made talaga. Di ba? At yung ating itinutulong, doon talaga sa ating bansa. At naririnig ko rin dito, lalo-lalo na si Kuya Gob Dandy, yung mga distress OFW, hindi lang dito sa Saudi, hindi lang dito sa Qatar, buong mundo, ang mga kuya natin, sila yung nangunguna na tumulong sa lahat ng mga distress Pilipinong OFW. Hindi lang agila, kundi lahat. Supposedly, we will be one of the force multiplier ng OWA. Nagkataon lang na nagkaroon ng problema kay Arnel Ignacio, tapos napalitan na siya, so hindi na kami nagkaroon ng OWA. Dapat isa tayo na force multiplier ng OWA. Pero hindi pa rin naman huli ang lahat kasi nag-usap naman kami ni Atty. PY, yung bagong OWA administrator ngayon. Sabi niya, tapusin lang niya yung basic na niya, then we will talk again for that memorandum of agreement bilang tayong mga agila ay maging force multiplier nila. Yan po yung ating obligasyon bilang membro ng ating organisasyon. At tayo mga agila, tumutulong tayo na hindi nag-i-expect na kapalit. Di po ba? Kung tutulong tayo galing sa puso. Dahil pag galing sa puso ang pagbigay natin, tandaan niyo po, siksik-lig-lig at umaapaw ang ibabalik sa inyo ng ating Panginoon Diyos. Totoo po yan. Dahil sa amin, sa aking pamilya, yan po talaga. Hindi po kami nakakalimot na magbigay, kahit sa church, nagbibigay po kami. Pero yung balik, dubli po yan. Ito ay aral na kailangan malaman ng bawat isa. Kasi minsan, di ba, yung iba, parang pag magbigay, pariya lang. Di ba? Ito, dinidiscourage ko yan. Kung tayo magbibigay tayo na against sa ating puso at sa isip, huwag na lang po tayo magbibigay. Kasi that is useless. Pakitang tao lang yan. At tayo nga mga agila, hindi tayo palaging nagpapapreskon na mayroong camera yan para pag halimbawa namimigay. Hindi po tayo ganun. Namimigay tayo ayon sa ating kagustuhan. Namimigay tayo dahil galing sa ating puso. Alam niyo po ba yung pinakamasarap na pakiramdam pag nagbibigay ka? Pag umiiyak yung tao na binigyan mo, sasabihin sa'yo, Sir, maraming salamat kasi wala na kaming pangsaing mamaya. Nakakalungkot, nakakaiyak. Pero that's the reality. Ito yung buhay natin sa Pilipinas. Kaya nga, sabi ko,
ano kaya yung magandang gawin natin na may tulong natin? Di po ba? Kasi wala naman tayo talagang budget na i-distribute natin. Ito ay kusang loob lang na galing sa ating bulsa. Pero, sasabihin ko sa inyo, yung kukunti, pag napagsama-sama, marami tayong natutulungan. Kaya mga kuya at ate, huwag po tayong panghihinaan ng loob. At kung ano man yung mga naririnig ninyo against our administration, tandaan niyo po yan. Ako, kung nakakamatay o nakakadurog yung paninira sa tao, siguro ako wala na, parang akong polvo ngayon. Pero hindi ko po yan pinapatulan. Instead, kung ano yung alam kong tama, yun po yung ginagawa ko. Ako, naaawa ako sa kanila. Halos araw-araw tumitira sila sa akin. Wala naman silang sinasagot. Si ate nga minsan napipikon eh. Sabi ko, hayaan mo yan. Gusto yan siyang sumagot eh. Sabi ko, huwag mong sagutin yan. Hayaan mo lang siya. Mamamatay din yan. Di ba? Mamamatay sa high blood. Bakit kaya si De Los Santos eh? Si RDS hindi man lang nagre-react sa mga ganyan. Di ba? Ako kasi, sanay na ako sa ganyang labanan. Di po ba? Hayaan nyo lang yung mga naniniray. As long na hindi totoo, mamamatay yan sa inggit. Makaka-high blood dyan. May stress yan. Tandaan niyo po yan. Kaya sila mismo lang kung na-stress na sila. Ano bang gagawin natin kay Adis para matanggal na yan? Malapit na nilang patayin eh. Kaya may security po ako. Ang dami araw-araw. Pero sabi ko, itong mission na to, ibinigay sa akin ng Panginoong Diyos. During the election, maski kano sila nagtulong-tulong against me. Before the election, I cried, sabi ko, Lord, bahala ka sa akin. Pinagkaisahan nila ako. Pero, the result of the election, hindi sila nakaabot sa kalahati ng result sa election. That's the power of prayer. Kaya kung mas naniniwala ako na kung ang Panginoong Diyos ay nasa puso mo at nasa isip mo at sinasagawa mo lahat ng kabutihan. At kung may pangarap ka na tumulong ka sa sabi ko man, Lord, di naman ako si Superman eh. Isa lang siguro ilingay ko ako. Bigyan mo ako ng maraming pera. Lalasunin ko lahat ng mga ano na yan, ng mga politikong yan para maging presidente ako. At kung ako na naging presidente, lilipunin ko rin lahat dyan, mga korap na yan. Di ba? Kasi hanggang walang totoo na yung maging presidente sa bansa natin, yung totoo talaga. Nakita niyo yung Singapore? Di ba? Ako naiingit ako sa iba't ibang bansa na pinupuntahan namin. Kasi, sa Pilipinas na lang, yung sabihin natin, pag umuwi kayo sa Pilipinas, hindi kayo nag-ipon. Pag na-hospital kayo, kawawa kayo. Yung SSS nyo, pag-ibig ninyo, nasaan? Di po ba? Kaya nakakalungkot. Kaya tayong mga agila, tayo na ang sarili na natin. We will survive. No? We will survive. Magtulungan tayo. Kaya ako sinasabi yan sa inyo, mga kuya at ate ko, para magising kayo sa katotohanan kung ano talaga ang nangyayari sa ating bansa. Nakakaiyak, pero wala tayong magagawa. Isa lang hinihingin ko sa inyo. Sana araw-araw ipag-pray natin ang bansa nating Pilipinas. Isama niyo palagi sa prayer ninyo ang ating bansang Pilipinas. Yan ang palagi kong apel sa bawat membro ng Agila. Sabi nga nila, prayer can move the mountain. Diba? Walang imposible. Diba? Basta manalig lang tayo. Isama natin araw-araw sa prayer natin
ang ating bansang Pilipinas. Siyempre, isama na rin natin ang mga pamilya natin, ang ating organisasyon. Kasi, sino pa ang aasahan natin? Kayo nandito, napakaganda yung sitwasyon nyo dito. Ang pamilya ninyo nasa Pilipinas. Actually, dapat, sabi ko noon, kasi ako'y kumandidato ng mayor noong 2010, hindi na ako nanalo kasi kunti lang pera ko. Sabi ko, punta na lang ako ng Amerika. Hindi na ako mahal ng Pilipino, mga babayan ko. Pagpunta ko sa Amerika, naramdaman ko din, sarili ko lang yung aking naayos para yung pamilya ko. Kaya bumalik ako sa Pilipinas. Kaya ito ngayon, yung misyon na binigay sa akin ng Panginoon Diyos, kasama ko kayo dito lahat. Hindi lang po ako mag-isa. Kayong lahat ay kasama ko sa misyon na to para sa ikaunlad ng ating bansang Pilipinas. Naniniwala ba kayo mga kuya at ate na tayong lahat na agila, na tayong mga agila ay makakagawa ng mabuti para sa bansang Pilipinas? Yes. Naniniwala ba kayo mga kuya at ate? Ginagawa natin yan natin, pero gusto kong marinig sa mga kuya at ate, lalo na yung mga bagong kuya at ate natin. Dahil parang naiisip, wala akong narinig sa kanilang sagot. Oo, hindi. Di ba? If we commit ourselves to this organization, kailangan handa tayo. Dapat parang tayo si Fernando Po. Di ba? Kilala niyo po ba si Fernando Po? Kailangan? Ha? Kailangan mabilis? Yung mga kuya, hirap na hirap pumunot, di ha? Sumagot lang, hirap na hirap. Ha? How much more in reality? Tandaan nyo yan. You need to support your club president. You need to support your governors. Di ba? Dahil kung hindi, lagi na lang si Ate Pres, si Kuya Pres, ang mag-aabono sa lahat. Di ba? Huwag po ganun. Dapat handa tayo. Ito ang malaking challenge sa inyo. Sa bawat isa, bagong indak at bagong member ng ating organization. Again mga kuya ko, hindi tayo nandito para palamuti lamang. We are here to help. Kasi ako talaga, yan siguro ang aking katangian, yung tumulong ng tumulong ng tumulong. Minsan nagkagalit sa akin si ate. Pero sabi ko naman sa kanya, ang pagtulong na galing sa puso, malaki ang babalik. Totoo naman po yan. During the pandemic, naranasan namin yan. Hindi kami nawalan. Hindi kami naghirap. Instead, tuloy-tuloy yung business namin. Kaya ito ang challenge sa bawat isa sa atin, mga kuya natin. This coming April 2026, again, Kuya Raymond, Kuya Pres, sa lahat ng mga members, no? Magre-region na yung attack. Kaya dapat tulungan natin ang ating Kuya Pres, ating governor, no? Para hindi na nahihirapan si Kuya Go, Dandy, na yung bang may problema, pupunta pa siya dito. Sa kanya, magiging advisor nyo na lang siya. Sa totoo lang mga kwentate, alam niyo po ba kung ilang regions ang nagawa ko sa Eagles? I created about 28 regions. Kasi gusto nilang sumama sa aking region that time. Sabi ko, ba't gusto niya sa akin sumama? Kasi pagka nag-charter ka sa
pa sa amin. Sabi ko, hindi, abusado yan. Di ba? Sa totoo lang mga kuya at ate, you are lucky kasi nandito kayo, magandang salary. But, don't forget, again, prayer, prayer, prayer. Kailangan bigyan niya tayo ng sapat na kalakasan. Kasi kahit ako, sa totoo lang, minsan, hindi na nga ako sumasama sa fellowship eh. Hindi na rin ako sumasama sa gala. Sila ate na lang gumagala. Sabi ko, matulog na lang ako kasi pag ako nag-back down, mas mahirap. We need to take care ourselves. Katulad ninyo, malalayo kayo sa pamilya ninyo. Maswerte yung mga may pamilya dito kasi nandito kayo. Nandito sila kasama niyo. Bakit ko nasasabi yan? That is part of our mission. Diba? Sabi nga nila, unahin muna natin ang kapatid natin bago doon sa iba. Diba? Kaya yung mga bagong indak, bagong install na ate at kuya, huwag po kayong magsasawa na ipagpatuloy itong naumpisahan nyo. Dahil marami tayong matutulungan. Kung ano man bilang inyong National President, kung ano man yung may tutulong namin sa Pilipinas, sa mga kamag-anak ninyo, don't hesitate to call me sa abot ng ating makakaya. Kasi yan ang obligasyon natin bilang mga Agila. Ito rin yung essence bilang membro ng Agila. Diba? Hindi lang yung personal natin, but we need to extend lahat ng tulong na magagawa natin sa ating mga membro. Again, congratulations mga kuya at ate ko. Mga club president, you must be ready para doon sa next journey of your life. Sa ating Kuya Go, thank you so much Kuya, dahil busy-busy ka. Alam ko, si Kuya Go, paano pa to eh. Pinakita niya sa akin yung ginagawa niya habang nandito, nagigipag-negotiate pa doon sa office niya eh. Pero dahil mahal na mahal niya kayo, nandito pa rin siya. Palagpagan ko natin si Kuya Go. And don't forget, no, always humble. Diba? Humility. Huwag tayo mag-away-away. Pag may problema, mag-usap. Ha? Huwag po tayo magmarites, huwag tayo magmarizon. Tandaan niyo po yan. Huwag po tayo magsiraan kasi magkakapatid tayo. Ha? Please. Pag may problema, andyan yung mga officers ninyo, pag-usapan natin. Hindi po maganda yung sisirain natin ang mga kuya natin sa social media. Kasi sa social media, wala presiding officer. Kahit sino pwede kung anong sasabihin mo. Di po ba? Kaya iwasan natin ang marites, marisol, at maripusa. Kilala niyo po ba si Mariposa? Ha? Sabi niya, Mari, post mo na. Tandaan niyo po, kasi dyan nagkakaroon ng problema sa lahat ng organisasyon. Kasi ako talaga, hindi ko na pinapansin yan. Yung lahat ng paninira, sabi ko, basta hindi totoo. Minsan nga, kahit below the belt na, hindi ko pa rin pinapansin yan. Kaya yung mga governors nagagalit sa akin. Kaya, bakit hindi mo pinapatulan yan? Bakit bababa mo sarili ko sa kanya? Hayaan mo siya ma-high blood. Di ba? Kasi pag hindi mo pinapansin, ano yan eh? Sasabihin lang sa'yo, ba't di napipikon yan? Di ba? Yung past national president niya, malapit na magbigti. Kung ano-ano na ng paninira yung ginagawa sa akin. Di ba?
Kaya mahirap talaga kung may mga tao nanghihira sa kapwa. Kaya kayo, mga kuya at ate ko, pakiusap ko sa inyo, huwag tayong magsiraan. Mag-usap kung may problema. Again, congratulations mga kuya at ate. New term card na new induct. Congratulations sa inyong lahat. Good luck sa inyong bagong journey, sa inyong buhay. Mabuhay ang Agila. Mabuhay ang Agila! Magandang hapon po sa